Dito yung pag-ibig na ito ay nandoon. Ito yung pag-ibig ng Diyos o ng Christ, magitan ni Kristo para sa kanyang kaluwalhatian mismo. At tatlong klase yung pag-ibig na ito na tilakay dito nung nakaraan. Yung pag-ibig sa kapatiran. Yung makita na kung paanong minamahal mo yung kapatiran mo, di ba? Kung paanong minahal din natin ang ating Panginoong Jesucristo, ay binahal tayo ng Panginoong Jesucristo, ay ganun din naman. At ito nga ang kanyang utos doon sa John 13:34 and 35. Diba? Kung paano yung nung dati ay love your neighbor as yourself, yung kanya, nagkaroon siya ng parang hindi naman bago, kundi na-modify niya ito na love your neighbor as I have loved you. Kung paano tayong minahal ng Panginoong Jesucristo, ay ganun din. At ito'y kung kasama rito yung, kung ang kapatid natin ay nagkakasala, ito yung pag-ibig na kung saan yung pagmamahal natin sa kapatid, na kung saan yung kapatid natin ay nagkakasala, nandoon yung parte rin ito na pag-rebuke natin sa kanya, yung pag-saway sa kanya, di ba? Bilang pagmamahal, hindi mo na siya hayaan na malugmok doon, bagkus nandoon dahil mahal mo nga siya, kapatid mo siya Kaya nandoon, pagsaway mo sa kanya, kapatid, mali yan. Mga ganun ba, di ba? At kung hindi mo kapatid yun, bahala ka sa buhay mo. Maring ganun yung termino natin. Pero kapatid nga natin siya. Ayaw natin siyang mapariwara o malunong doon sa kanyang kamalian na iyon. At ito yung, kung nagkamali man, nire-restore natin siya. Di ba? At ito yung sinasabi rin doon sa Matthew 16. Dahil hindi pagka kasi sinabi mong discipline, parang masakit pakinggan sa iba. Pero ang discipline po ay love. Diba? Para maibalik mo siya doon sa dati. Na kung saan ay patuloy na lumalakad siya ayon sa tuntunin ng Panginoon. At yung nandoon din kung merong mga refreshing the distress, nandoon yung kung saan ay merong nalulungkot o may nabibigatan, nandoon kasama rin bilang pag-ibig natin sa ating kapatid, ay hindi lamang ito yung aktual na pagtulong natin sa kanya, at isa nga doon ay yung pagpanalangin din sa kanila. At hindi lamang iyon, yung pag-ibig natin sa mga makasalanan. Dahil tayo man dati ay ganoon din, di ba? Wala tayong paki dyan sa kung ano-ano man ang mainam na yan para sa atin, bagkus kung ano yung gusto natin, yun ang gagawin natin. Pero kailangan din nating maibalita ito sa kanila bilang pagmamahal sa mga makasalanan, di ba? Makasalanan na siya dating doon tayo, ganoon din tayo, di ba? Na kung saan, kung hindi natin narinig yung ebanghelyo ng Panginoon, saan tayo? Di ba? Sabi nga rin sa kanta, nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ba? Kaya malaking bagay at hindi natin alam kung nasaan tayo ngayon. Kaya bilang isang isang Kristiyano, bilang isa sa tinubos ng ating Panginoong Jesucristo, ay nandoon din yung pagbabahagi natin sa ating mga kapwa. Yung kapwa, kasi pag sinabi kasing kapwa, yung intindi ng mga Hudyo noon, kalahi lang nila. Pero hindi nila inaral ito ng mas malalim. Yung kapwa doon, mga stranger, hindi lang ito kalahi nila. Yung neighbor, hindi lang ito yung kapitbahay mo, kundi kapwa. Kaya mula ron, sabi nga yung challenge nga ron sa nakaraan, in a world that is full of hatred, let Christian love shine in our testimony. Gagawin ba natin yun? Siyempre. At sino ang mapapapurihan? Pagka ganon, ikaw ba ang mapapapurihan nun? Hindi. Pag tinanong, sino ba yan? Ano ba yan? Christian yan, tagasunod yan ni Kristo. Di ba napakinggan nun? Kaya hindi natin pinopromote unang-una yung ating sarili, hindi natin pinopromote na papurihan nyo ako. Bagkus ang mapapurihan, uno nating aim bilang isang mga Kristiyano ay papurihan ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga tayo Christian Kung wala kang Christ, I am nothing.
Di ba? Kaya, balik tayo dito. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, and patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Galatians 5:22 to 23. Itong tatalakayin natin dito ay dalawang klase ng fruit of the Spirit na yung mga biyaya ng Diyos sa kakaibang sitwasyon. Ito yung mga biyayang ito ay nagme-maintain ng mga sa kung saan sa kakaibang sitwasyon, iba-ibang sitwasyon. Yung grace of joy, sa Greek nga yan nakalagay chara. Christian joy is distinct from the natural happy or happy temperament. Kaiba siya doon sa happiness or happy. Kasi yung happy ay outward ito. While joy is inner. Na kahit na nandoon ka na, ibig sabihin kahit na nag-suffer ka, may kagalakan ka dahil nakatuon ka sa ating Panginoong Jesucristo. Ayun yun. The word, maaring yung salitang joy daw ay ginamit din ito doon sa Acts 11:23 na kung saan ay nung si Barnabas ay nalaman niya na mga taga-Antioch ay nakakilala rin sa Panginoon, nagkaroon siya ng kagalakan. At sila ay pumunta roon ni Apostol Pablo. At sila ay nakisaya doon sa mga taga-Antioch, 11:23. Basahin nga natin yung 11:23 na yan ng Acts. Sabi, 11:23. Naku, English pala ito. When he came and saw the grace of God, he was glad and he exhorted them all to remain faithful to the Lord with steadfast purpose. Nagpunta sila roon hindi lamang para tingnan, para encourage din yung mga taga-Antioch na manatili silang tapat sa Panginoon. At siyempre, pag tayo man din, di ba? Pag nalaman natin na mayroong nakakilala roon, kahit sa churches pa yan, sa Sumandigo, sa Akle pa yan, sa ano pa. Alam mo, nakakatuwa dahil nung time na kami pumunta roon, dumaan kami ni Brother Romy din sa may Akle, nakita ko may mga churches din doon na iba, na mga Baptist din at iba-iba pa. Pero nandoon yung kagalakan mo dahil sila ay hindi natin kayang abutin. Pero nag-provide ang Diyos na isang tatayo doon para mangaral, magturo sa kanila. Kaya pag may nakikita ka tayong ganon sa ibang lugar, ay nandoon dapat yung ating kagalakan. Katulad nung nangyari dito kay Barnabas. Sabi dito, clarification, gracious joy is not primarily emotional happiness. Happiness is creaturely. Sabi, kaya hindi siya, ito'y bunga lamang ng ating mga sariling mga gawa. Kaya tayo may happiness. Happiness kasi yung mga parang masaya ka dahil naglalaro kayo, yung gano'n. Pero iba talaga yung joy, yung gracious joy. Sabi nga dito sa happiness is not wrong, but not distinctly Christian. Happiness often externally stimulated. Natutuwa ka lang dahil dun sa may nangyaring gusto mo, natupad, yung ganun lang. Pero hindi yung katulad nung joy ito na binigay ng Diyos sa atin. Iba siya. Yung makita natin dito na sabi, denominator of gracious joy, sense of gospel privilege, whatever the situation, kahit ano pa man yung sitwasyon mo, sitwasyon natin, ay nandoon yung kagalakan mo. At tulad nga no, sinabi rito sa 1 Thessalonians
1:6, 1 Thessalonians 1:6, basahin ko po. Nanginginig itong libro. First Thessalonians 1:6, sabi, at kayo'y naging mga tulad sa amin at sa Panginoon na inyong tinanggap ang salita sa matinding kapighatian na may kagalakan ng Espiritu Santo. Bakit sila may kapighatian? Dahil sila ay, nung time na ito sa Thessalonica, sila ay pinipersecute. Hindi katulad natin ngayon, i-claim mo sa labas dyan na Christian ako. Minsan nga tatawanan ka pa. Pero yung time nilang yun, hindi pwede. Dahil yung Christian noon, ito kasi yung mga time na noong umpisa nito, yung mga Christian ay ihinahalo parang ang tingin ng mga ibang tao, yung Christian at yung mga Judaismo ay iisa lang. Pero yung later times nito, na-distinguish na ito ni Nero. Kaya mas lalo silang nagkaroon ng persecution. Joy in times of trials and suffering. Sabi doon sa James 1:2. Maraming passage ito. James 1:2, kung inyo pong nakita, babasahin ko pa rin. James 1:2, sabi rito, sabi, count it all joy kasi. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok na sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. At inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap at walang anumang kakulangan. Yun pala yun, na kung saan kung merong tayong pagsubok o trials, ito'y ginagamit ng Panginoon na kung saan ay pinupurify niya tayo in terms ng sanctification. Diba? Bilang, ito yung paraan ng Panginoon para may ayon ka sa kanyang wangis. Ito yung sanctification, bagamat tayo, yung mga mananampalataya ay binanal, pero patuloy silang pinababanal. At ito yung isa sa paraan. Kaya pag nalaman mong ganun, siyempre, mayroon kang kagalakan, mayroon kang katuwaan sa puso. At hindi mo malalaman yung mga bagay na yun kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga na ang mga bagay na ito ay lagi nating babasahin yung salita ng Diyos. It is a privilege to have conformity to Christ in His own suffering. Na ito yung makihati, maayon sa ating Panginoong Kristo kung paanong siya ay dumanas ng hirap, pagsubok o anuman, pero tiniis niya ito para kanino? Para sa kanya lang ba sarili? Hindi. Para sa atin, para sa mga mananampalataya. At ito rin yung ninanais ng Panginoon para sa atin, di ba? Na kung saan ay nandoon yung sa gitna ng, hindi naman itong parang, meron kasi, minsan kayo, tatawa ka lang na count it all joy na parang loki, ba? Hindi ganun di ba? Kundi, natutuwa ka kahit hindi mo ito pinakikita sa kalooban mo kasi, na natutuwa ka sa mga bagay na ikaw man habang nagbabalita ka sa salita ng Diyos at nagbabahagi ng salita ng Diyos, kahit na ikaw ay iimak nila, nandoon pa rin yung iyong pagpapatuloy dahil alam mo na ito ay nakikihati ka roon sa ginawa ng Panginoon. At in times beware, ito yung beware daw, sabi, grumbling in time of suffering, mananakaw ang iyong kagalakan. Kaya patuloy tayong
tumingin doon sa kagalakan na ito o sa ginawa ng Panginoon. At meron ding paraan ng pagdadalamhati katulad nung ginawa ni Jeremiah, di ba? Pero naalala ni Jeremiah, kahit nagdadalamhati siya, naalala ni Jeremiah na yung pag-ibig ng Diyos, yung katapatan ng Diyos, di ba? Na araw-araw. Kaya kahit na nandun sila ng times ng suffering, dito sa yung sa sitwasyon ni Jeremiah, nandoon yung kagalakan niya dahil naaalala niya patuloy yung pagliligtas ng Panginoon at ito ay patuloy siyang minumold. Yung ikalawa, una, joy in times of trials and suffering. Ikalawa, yung joy on behalf of the blessings of others. Natutuwa ka dahil yung iba ay pinagpapala, hindi ka naiinggit. Di ba? Kung meron siyang ganong talento, ay, matuwa ka na. Kasi kapatid mo yon, di ba? Kung siya ay, tawag doon, kung siya ay nag-excel sa parting ito, maaaring sa pagtuturo, maaaring sa kung saan, o umuunlad man ng kanyang mga pamumuhay, matuwa ka na dahil kapatid mo ito. Hindi dapat tayo mainggit o hindi mo siya dapat yung termino nga, isyete, di ba? Hindi ganoon. Bagkus, nandun na yung katuwaan mo sa iyong puso na bilang kapatid ay pinauunlad siya ng Panginoon, pinauunlad siya sa pagkakilala sa Panginoon, pinauunlad siya sa mga bagay na nakikita niya sa Biblia at ito ay darating ang araw ay maituturo niya rin sa iba. Di ba? Maging kagalakan na natin yung mga bagay na iyon. Sabi nga, muli ay ibabalik tayo ron. Sabi, joy is distinct from happiness in that the later is often self-oriented. Yung katuwaan daw, hindi katulad doon sa kagalakan. Yung katuwaan, ito ay self-oriented. Ginagawa mo lang ito para ikaw ay masaya. Pero yung joy ay kaiba dahil yung joy ay nagmumula ito sa Panginoon. Ito ay joy dahil sa kadahilan ng joy is kingdom-oriented. Sabi, knows to rejoice for other. Nandun yung kagalakan mo para sa iba. Ayon sa Roma 14:17. Diyan pala no? Hirapan pa ako, no? Oo nga. Hindi ko mabasa yun dito. Sabi, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Hindi tayo natutuwa dahil sa nangyari bagkos. Yung katuwaan natin dahil bunga ng Espiritu Santo. Yan. Yung requisite for joy is yung pagkilala mo na yung kasoberanuhan ng Diyos sa kanyang pamaraan ng mga pagpapala. This entwined, ano yung Tagalog ng entwined? Magkabuhol, magkayakap, yon. With denial of self-merit for God's blessing. Kaya, minsan, may mga bagay na i-deny mo ang iyong sarili para sa kabutihan ng iba, para sa kapakanan ng iba. Kaya, tayong mga Kristiyano ay ganun. Kung wala man o hindi man ganun kalubos, unti-unti tayong tinuturuan ng Panginoon sa mga parting ito. Tandaan natin ang pagtuturo sa atin ng Panginoon, hindi isang bagsak. Paggus ito ay na-experience natin araw-araw. At ito yung envy. Envy is one of sin that easily robs many Christians of gracious joy. Di ba? Pagka naiinggit ka sa iba,
Siyempre, nawawala yung kagalakan mo kasi imbis na matuwa ka ron tulad ng sinabi ko kanina, pag nag-excel yung iba at naiinggit ka, bakit siya lang ganon? Ba't siya lang yung umuunlad? Ba't siya lang yung parang mas matalino? Hindi ganon, matuwa ka na dahil gagamitin ang bawat isa na bilang kapatid mo ay na kung saan ay hindi pa ngayon, sa mga susunod na araw, susunod na panahon, baka sila ay magtuturo o sila yung magpo-provide ng mga pangangailangan natin o sila yung gagamitin ng Panginoon para sa atin o para sa iglesia mismo. Kaya, maging kagalakan natin na ang iba ay nagtatamo ng mga biyaya. At ikalawa rito yung grace of peace. Yung Hebrew word is shalom. Hindi ko na nabasa to, no? Yung 13:4. Ang pag-ibig ay mahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi magpapalalo o magyayabang. Kasi nga, pag-ibig siya. Kontento ka na. Isa rin naman yung nag-aalinlangan, nagdududa, nananaghili. Hindi siya naglilihi. Iba yung naglilihi, no? Nananaghili-hili. Medyo malalim yung termino na yun, di ba? Nagdududa, nag-aalinlangan ka sa kapwa mo, yung nag-iisip, parang nag-iisip ka ng hindi maganda sa kapwa mo, yung ganon. Next. Yung grace of peace, shalom, sa Greek ay eirene. Sabi, Christian peace is distinct from natural calm. Ito kasi yung Hebrew ng shalom, pagka umaalis, yung time sa Hebrew kasi pag umaalis yung kanilang kapwa o may namimit din sila, shalom. Ito yung gamit nila eh. At mapapansin nyo rin yan sa mga pagsulat ni Paul, di ba? Yung mga pagbati niya, di ba? Yung grace and peace be multiplied to you. Sabi, yung clarification, strive to avoid conflict. Absence of conflict is not gracious peace. Kahit naman may conflict ka, dahil alam mo ito ay bilang pagsubok ng Panginoon para manatili kang umasa sa Kanya. Na ang lahat ng ito ay maaayos din. Sabi sa Luke 26:6-26, saba ninyo pagka ang lahat ng mga tao ay magsasalita ng magaling tungkol sa inyo sapagkat sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga bulaang propeta. Basahin na lang kaya natin, ano? Ayun, yung denominator daw dyan ng gracious peace, being in right even in wrong situation. Nandoon yung, kung ano yung nasa tama kang sitwasyon, hindi mo nakikinangang i-argumento ito sa kanya eh. Basta ipagpapasa Diyos mo na ang lahat ng ito eh. At kaya magkakaroon ka ng kagalakan, magkakaroon ka ng kapayapaan sa puso dahil alam mo, merong isang righteous God na maghuhusga sa lahat ng mga bagay at merong Diyos na mag-aayos sa mga bagay na ito. Sabi sa 1 Peter 3:11, at tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti, hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. Diba? Gayon din tayo. Kung hindi ka na dapat mag-isip ng masama pa, iiwan mo na yung masama na yan. Kundi gumawa na tayo ng mabuti, hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan ito. Peace with God.
This result from justification by faith on no enmity with God. Hindi natasig tayo kasi kaaway ng Diyos. Di katulad dati, di ba? Tayo ay mga kaaway ng Diyos at lahat ng mga hindi gusto ng Diyos ay ginagawa natin. Alam natin yon o hindi. Sabi, 5:1, yamang nga na mga inaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil justification niya, justified tayo, pinawalang sala tayo ng Diyos. Tandaan natin, hindi natin kayang pawalang sala ang ating sarili sa korte ng Diyos. Kaya, doon tayo ay talagang magpapasalamat lamang sa Diyos dahil sa kanyang ginawa doon sa krus. Sa pagdating nga doon sa verse 5:6 niya, nung tayo ay mga mahihina pa, sa Romans 5:6, kaya napakaganda dahil yun sa justification na yan, dahil napakagandang tingnan, no? Nalalaman, ay mali. Sabi, 5:6, sapagkat nung tayo ay mahihina pa, sa tamang panahon si Kristo ay namatay para sa masasama. Kasama tayo ron. Sapagkat bihirang mangyari na ang isang tao ay mamatay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may mga ngas mamatay. Subalit, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga ngayon, itinuturing tayo'y ganap, verse 9, sa pamagitan ng kanyang dugo at maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamagitan niya. Sapagkat kung noon ngang tayo'y mga kaaway ay pinagkasundo tayo ng Diyos sa pamagitan ng kamatayan ng kanya, lalo ngayong ipinagkasundo na ay maliligtas tayo sa pamagitan ng kanyang buhay. At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nagagalak din sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo, na sa pamagitan niya tinamu natin ngayon ang pakipagkasundo. Diba? Napakadinaw kung bakit hindi na tayo kaaway ng Diyos dahil kay Kristo. At sino ang may plano na padala ang ating Panginoong Kristo, ang kanyang bugtong na anak? Ang Diyos Ama. Ayon doon sa Efeso 1:4 and 5. Kaya bilang mga mananampalataya, wala kang dapat na isipin na kung saan ay magpasalamat lamang tayo sa Diyos, tayo ay na-reconcile. Sabi niya, yung peace of God sa ginangalang sa Philippians 4:6-7. Huwag kayong magbalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa magitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod. Ibang termino nga, malirip na pag-isip at mag-iingat sa inyong mga puso at inyong mga pag-isip kay Kristo Jesus. Ibig sabihin lang ng talatang iyan na kung saan ay talagang idulog natin sa Diyos yung ating mga problema, anumang bagay ito, ay talagang ituon natin. Sa magitan ng panalangin ay sasambitin mo sa Diyos ang mga bagay na ito, na iyong mga hinaing, di ba? Yung inyong mga nararamdaman, at kung ano man yan. At tandaan natin, may katuparan yan dahil ang Diyos mismo na siyang may likha ng langit at lupa, ang siyang tumutugon sa lahat ng mga iyan. Note, anxiety that paralyzes one from doing the right is sinful, not temperament. Kaya, wag kang yung pagiging pagkakaroon mo ng kabalisahan ay
unti-unti ito ay tinitrain tayo ng Panginoon na matanggal yan. At lagi nating iaasa sa Kanya. Lagi tayong dudulog sa Kanya. Peace is fruit of the Spirit as prayerful trust in God's providence. Diba? Nandoon yung pagiging, pag nakita mo na ang lahat ng mga bagay na ito ay isa sa fruit of the Spirit, talaga namang ito'y dahil sa binigyan niya tayo ng kakayahan, hindi dahil sa nagtiwala lang tayo sa Kanya, kundi ang lahat ng bagay, siya pa rin ang nagbibigay ng kakayahan para tayo ay magtiwala sa Kanya. Tandaan natin, binigay niya kanyang bugtong na anak, alin pa ang hindi niya kaya? Sabi sa Matthew 6:25 and following. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong pamumuhay kung ano baga ang inyong kakainin. Pero kailangan magtrabaho rin, di ba? O kung ano ang inyong iinumin. Kahit ang inyong katawan, kung ano ang inyong dadamtin, hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila naghahasik, ni nagsisigapas, ni nagtitipon man ng mga sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo sa kanila? Bakit higit ang halaga? Sa creation, balik tayo. Pinorma ng Diyos ang tao ayon kaninong wangis? Sa Kanya. At sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan, hindi ba lalong higit na ang halaga ninyo kaysa kanila? At alin sa inyong ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay. Kung kabalisahan lang ang mananahan sa iyo, kakainin ka nito di ba? Pero kung nandoon yung patuloy mong pagtitiwala sa Diyos, pananalangin sa Kanya na ang lahat ay siya ay tutugon. Di ba nandoon yung kapayapaan mo? At tandaan natin, yung sa mga pagbati ni Paul, grace and peace be multiplied to you sa bawat churches. Kaya ganun din ang panalangin natin sa bawat isa. Yung peace with fellow men, Romans 12, kung maaari ayon sa inyong pangkakaya ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Hindi naman, kasi meron naman talagang yung ayaw sa atin, di ba? Pero i-ignore na lang yon. Ang mahalaga ron, ipag-pray natin sila, di ba? Na kahit kumukontra sila sa iyo, alam mo naman na ang Diyos natin ay mabuti. Siya ang gagawa sa lahat ng bagay na ito. Basta tayo ay nasa tama lagi. Na ay hindi lang tama na ayon sa ating pananaw, bagkus ang tama nating ibig sabihin ay yung kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag tayong manangan lamang sa sarili nating mga pangunawa, bagkus ay lagi nating idulog sa Panginoon, sa Kanyang salita. Ano ba ang sinasabi ng salita? Kasi bilang mga Kristiyano, ito kasi yung talagang gabay natin Kaya nga, yung sa Deuteronomy, bakit binigyan ng yung mga magiging, ito'y hula pa lang na kung saan ay magiging, yung mga hari ay dapat mayroon na silang sipi ng kasulatan. Dahil ito yung magiging basehan nila
ng kanilang pagpapasya sa lahat ng mga bagay para walang gulo. Pero tandaan natin, may gulo pa rin eh. Kaya pero ito yung magiging guide mo para ikaw ay mayroong kapayapaan sa Panginoon. Kaya purihin ang Diyos sa mga ganyan, sa mga salita niya na ating binabasa. Sabi 5:30, Thessalonians 5:30, at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa magkaroon kayo ng kapayapaan. Yon, ito inuutos ni Apostol Pablo na mahalin pa rin nila yung mga nagpe-persecute sa kanila. At kung matatandaan nyo, yung time na yung sinasabi ni Paul, ni Peter, na ipinalangin ninyo ang mga namiminuno sa inyo, yung mga nasa gobyerno. Sila yung mga nagpe-persecute, pero bakit ang sabi nila ganito? At sito pa nga yung mga nagpapugot ng ulo kay Peter at kay Paul, pero andun yung kanyang pananalita na ipanalangin ninyo sila. Kaya ba natin yon? Siyempre, kaya natin yon. Di ba? Kaya natin yon. Yung note dito, it is recognized that some conflicts are due to contentiousness of others. Talaga namang may mga gano'n mahilig sa pakikipag-talo yung ibang tao. Pero bilang ikaw, dapat nandoon yung pagpipigil mo sa sarili, nandoon yon. At ipapaliwanag po yun sa mga susunod na pag-aaral natin dito. Ito yung mga bunga ng Espiritu na kung saan ay tinitrain tayo ng Panginoon. Unti-unti, hindi isang bagsak. Kaya, patuloy nating pasalamatan ang Panginoon. As fruit of the Spirit must be exercised both with sinners, especially with brethren. Kaya, pag inaaway ka, sabi na ng Panginoon, love your enemies, wala kang lusot eh. Challenge in a contentious world seeking happiness, be holy in joy and peace. Kung meron kayong tanong, nandyan si Pastor Tony. At tanong? Ano po, ikon yun sa pabalik ko dun sa parang merong may clarification si Pastor Noel. Yan. Yung strive to avoid conflicts, absence of conflict is not gracious. Ano po yung mga illustration niya? Paano po siya nangyayari? Negative po ba yun? Striving to avoid conflict or absence of conflict? Kasi it is not graciousness. Ano yung mga halimbawa niya na nangyayari? Strive to avoid conflict. Yung word kasi strive lang, pero hindi maiwasan yung avoid Ay, hindi maiwasan yung conflict. Kaya, nandoon yung paghingi mo ng pananalangin sa Diyos na lang na tulungan ka na malagpasan ito, yung mga bagay na ito. Kasi, kung sa atin lang, ay parang hindi natin kaya. Pero, dahil nga sa Panginoong Diyos na nagbigay ng mga bagay ng yung kapayapaan sa ating puso, nalalagpasan natin ito. Di ba? Sabi, absence of conflict is not gracious peace. Yung kanina, di ba? Yung sa gitna ng gulo, nandun yung kapayapaan mo dahil kay Kristo. Ito kasi yung paraan na kung saan ay tinuturuan niya tayo na manatiling gracious.
hindi ka kasi gaganti. Magiging maawain ka sa kanya. May ano po ba, may hypocrite example ka po ba sa kung ano lang po, fictional character. Kaya nga sabi ko, di ba? Pag inaway ka na ng asawa mo, love your neighbor na eh, di ba? Love your enemies eh. Di ba? Hindi ka naman pwedeng lumayas. Kasi asawa mo pa rin yun eh. Di ba? Saka naman, kung lalayas ka, saka matutulog. Kaya, kung walang conflict, kasi ito rin yung paraan na exercise yung ano eh, yung self-control mo. Di ba? Mm. Mm. Kasi inner yan eh. Ah. Yung kapayapaan mo kasi nandoon yung kung paano yung Panginoon nga walang kasalanan, tingnan mo, 'di ba? Ganoon lagi, talagang inaakusahan nila lagi. Pero nandoon yung kanyang patuloy na pagmamahal. At yung kung matatandaan nyo doon sa John 6, 'di ba? Matapos niyang pakainin yung mga tao, galit pa sa kanya eh. Hindi naman dahil sa walang palaman. Ay, galit lang talaga sila dahil yung claim niya na I am the bread of life. At yung yung word kasi na kainin ninyo ang aking laman. Parang yung thinking nila dito kasi ay magiging cannibal sila. Pero hindi naman ganoon talaga yung yung kanyang ibig sabihin. Na kung sila ay mananatili sa Panginoon, sa kanyang mga katuruan, nandoon ay magiging payapa sila. Luke 6:26. Yung 6:26. Luke. O sige, tingnan natin kasi Luke yan eh. Luke 6:26. Sa Tagalog na lang, Lucas 6:26. Kahabag-habag kayo kapag ang lahat ng tao ay nagsasabi ng mabuti tungkol sa inyo. Kasi parang flattery ito eh, no? Pambubola na eh. Sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa bulaang propeta. Nagyan mo yung text. 6:26. Luke 6:26. Ay, mali. Teka, tingnan ko ah. Clarification. Ito kasi yung sitwasyon na kung saan ay inaasposahan siya ng mga Hudyo eh, di ba? Yung tinuturo niya rito, yung mapalad at ang mga kahabag-habag. Sabi, tumingin siya sa mga alagad, mapalad kayong mga dukha sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Part pala ito ng Beatitudes eh. Mapalad kayo nagugutom ngayon sapagkat kayo bubusugin. Mapalad kayo nagtumatangis ngayon sapagkat kayo tatawa. Mapalad tayo kung tayo'y
kapuutan ng mga tao kung tayo'y lalayuan at kayo'y alipustahin at itakwil ang inyong pangalan na tila masama dahil sa anak ng tao. Maggalak kayo sa araw na iyon at lumukso kayo sa tuwa sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit sapagkat gayon din ang ginawa ng mga ninuno sa mga propeta. Subalit kahabag-habag kayo, kayong mayayaman sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Kahabag-habag kayong mga busog ngayon sapagkat kayo magugutom. Kahabag-habag kayong tumatawa ngayon sapagkat kayo magluluksa at magsisigayak. Kahabag-habag kayo kapag ang lahat ng mga tayo nagsasabi ng mabuti tungkol sa inyo sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Ito yung kung saan nagkaroon ng yung contrast doon sa yung mga propeta ng Panginoon ay pinatay nila samantalang ito ay parang mas pinupuri pa nila yung mga bulaang propeta. Sa 6:23, kahabag-habag kayo. Kaya kung kahit ngayon, di ba? Kung tayo man ay tingin mo na hindi na yung sinasabi ng isang tao ay hindi na ayon sa salita ng Diyos, pero parang binobola ka na niya, hindi na maganda yon. Pero dito kasi ay talagang pinakikita na kung saan ay dapat ay manatili yung kapayapaan natin in times no kahit anong sitwasyon pa. Alam ko lang pag mag-share mo lang po, you have clarification to strive, avoid conflict, absence of conflict is not a basis of wisdom. Napakahirap po. Totoo lang po kasi sa akin lang po, no? Sa akin, lalo na po sa sitwasyon po ako ay madalas sa kasama. Yun po, 90% o 90% po ng nagdadrive nasa kasama, nasa pro po sa hindi naasahan. Wrong situation. Yun po nakakatuwa din sa part na yan kasi absence of confidence and gracious peace. No? Nagkalala ko pa talaga pinupunta dun sa Kasi nga, yung peace kasi ay hindi naman ito sa iyo, kundi bigay ito ng Panginoon. kaya ako nakakatuwa din. Pag yun, nakakasya ka lang. Ay, makakasok ang wala akong peace. Wala yung peace. Wrong situation. Denominator of gracious peace, being in the right even in the wrong situation. Kasi meron po paghalimbawa dito sa hula ang propeta, yung sinasabihan nila na hula ang propeta, sasabihin nila ng propeta. So dyan, sinabi nyo, ginawa yung may contract dyan na meron hula ang propeta. Kasi yung time sa Old Testament na ayaw ni Ahab yata yon at naghanap si Jehoshaphat ng isang propeta bago sila lumusob sa gyera. Nung sabi napansin ni Jehoshaphat na puro itong mga propetang ito ay bulero, di ba? Sabi ni Jehoshaphat,
wala na bang ibang tao ng Diyos o dito? Ang sabi ni Ahab, mayroon, kaya lang puro laging hindi maganda ang sinasabi sa kanya. Kaya ayaw niya itong ipatawag, ayaw niya itong magsalita para sa kanya. Kaya yung contrast nung mga maraming propeta ni Ahab kontra dito sa nag-iisang propeta na nagsasabi ng totoo. Ayaw niya. Ang gusto lang ni Ahab itong marami na kung saan binobola lang siya. Yung terminong hindi totoo yung sinasabi sa kanya. Hindi ayon sa salita ng Panginoon. At dahil sa ayaw ni Ahab kay Mikhaya, ito ay pinakulong niya na naman ulit. Sa church context po ba, kasi iba din siya yung sense of how kung ano yung nararamdaman yung tama. Paano kung kunyari kasi nangyayari yung kunyari, hindi naman talaga nawawala yung conflict. Pero sa church kasi since kinukuman tayo nila na subscribe tayo na mawag na huwag tayo makipagpas, iwasan natin yung conflict. Paano kunyari, nagka-offend or nagkasala or parang hindi kayo nakakawaan ng isang kapatira. May tendency kasi na yung isang kapatid na yun na-offend or siya yung nagsasabi na offend siya. May possibility na iwasan na lang yung kapatid kasi para iwasan yung conflict or worse, dadating sa point na hindi na siya muna a-attend yung mga times na iwasan siyang mag-attend sa mga either sa worship service o sa gawain para lang maiwasan yung tension o yung conflict na pwedeng mag-arise. Kung tinignan mo yung situation na yun, talagang parang ang dating, pinipreserve mo yung peace. Pero hindi kasi ganun yung mandate sa atin ng Panginoon. Meron siyang pinagagawin sa Matthew na kung may ganun situation, approach mo yung Panginoon. Sa Matthew 16. Yes, di ba? So, para ma-resolve, yun po kasi, pagka yung doubt na yun ang inano natin, ang tinake natin, yun yung totoo mag-aano ng peace, peace sa church. At Kasi yun pag lang po yung dating- pag mananatili yung conflict mo kahit dumaan lang siya sa'yo, tingin mo sa kanya, pangit lagi hindi na pumupogi yun o gumaganda pa. Laging pangit ang tingin mo sa kanya. Kaya iiwasan mo na siya, di ba? Pero kung ito ay kakausapin mo, papakita mo sa kanya, ayon sa Matthew 16, ipapakita mo sa kanya yung mga kamalian niya, kung mag-agree, di okay lang. Okay, mas okay. Kung ayaw niya, magsama ka pa ng dalawa lang kayo. Dalawa lang muna. Kanina pa yung mama doon dapat ikaw dito Halika rito. Hindi ko marinig. Tanong ko lang dito, kasi di ba yung bunga ng Banal na Espiritu Santo, Oo. ilan ba yun? Bali ilan? Siyam? Siya? Oo. Ang tanong ko, lahat ba ng mananampalataya nasa kanila ba yung siya? Pangalawang tanong, paano mo malalaman na nasa iyo na yung siyam na yun? Ba't tinanong mo? Hindi kasi yun nga sinabi ng scripture na ito yung fruit of the spirit. Ibig sabihin, lahat yun dapat ay magkakaroon ka. Kasi fruit of the spirit, fruit isa lang yun. 'Di ba? Pag ikaw ay isang Kristiyano, meron kang banal na espiritu. At ito ay unti-unti nakukultivate tulad yan. Kung sa conflict, di ba? Paano mo makukultivate yung peace mo kung walang conflict? Paano mo ito ma-practice kung walang ganoong sitwasyon? Kung wala kayong argumento na minsan kasi
pag mag-argumento na, magsisigawan na kayo, paano mo mapapanatili ito? Bilang isang bagay na kung saan ay dito yung napapractice yung iyong kapayapaan. Oh, love. Wala lahat yan. Kasi kung lalo na yun dun sa Galatians yan, Galatians 5. Wala yatang Galatians to. Inalis na. Galatians 5. Kung gusto nyo pa pong magtanong, okay lang. Kahit abutin tayo alas 3, din tayo kakain. Okay lang. Sabi nga, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Ibig sabihin, yung sample na lang dito, yung kung wala kang pag-ibig, wala kang kagandahang loob. Kung wala kang pag-ibig, wala kang kabutihan. Kung wala kang pag-ibig, wala kang katapatan. Siyempre, hindi buong katapatan yung ibibigay mo eh. 'Di ba? Kung wala kang pag-ibig, away lagi kasi walang pagpipigil sa sarili yun eh. 'Di ba? Oh, kung wala kang pag-ibig, wala kang kaamuan. Dahil sa 23, laban sa mga ito ay walang kautusan. Kaya, yung pinakakuan talaga ay yung pag-ibig na kung saan tayo ay ibinuhos ng todo nga ng Diyos yung yung kanyang pagmamahal sa atin eh, di ba? Yung binasa ko kanina sa Romans 5:6 hanggang 11. Kaya mapalad tayo. At hindi man ito isang bagsak sa atin, patuloy tayong tinuturuan, patuloy tayong hinuhubog para tayo ay maayon sa kanyang wangis. Kaya ba natin yon? Siyempre hindi. Sa tulong ng banal na Espiritu rin mismo, sa tulong ng Diyos. At kung wala nang tanong, wag na kayong magtanong, mag-pray na tayo. Tayo mo'y manalangin. Minsan padakilang Diyos na sumasalangit, salamat po sa patuloy na kabutihan niyo sa amin. Salamat po sa pagbibigay sa amin sa kunawaan ng mga salita niyo patungkol po dito sa dalawang aspeto ng banal na bunga ng banal na Espiritu. Nawa o Diyos ay kami man din ay ipahintulot mo na mapangyari po sa aming mga buhay ang mga ganon, na ma-exercise po namin ang mga bagay na iyon, O Diyos. Purihin ka sa ngalan ni Kristo Jesus. At kayo din naman, O Diyos, sa mga pagkain na siyang aming pagsasaluhan, ipahintulot niyo po na ito'y maging kalusugan, kalakasan ng aming bawat katawang panlupa, O Diyos. Purihin ka sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Meron pala nito eh. Di ko leyo. Alas di ko rin nakita yung mga dinaunod ko galing kay Pastor Noel. Halos di ko na rin nakita. Mahirap pala, no?